Magandang araw po sa inyong lahat. Talakayin natin sandali sa ating konting gabay at kaalaman sa pang-araw-araw nating buhay, yung pinamagatang regalo, ang dakilang regalo. I hope na-get ninyo, no? Pagka regalo, naaalala nyo, Pasko, birthday. Yan, pagka birthday, regaluhan, pag Pasko, regaluhan, pagka mayroong mga anniversary, regaluhan, marami. Pero pag sinabing regalo, alam nyo na po ang aking ibig sabihin. Alam nyo po, mayroong tatlong matitinding regalo ang Diyos sa atin. Sa sangkatauhan, may tatlong matitinding regalo ang Diyos. Unang regalo ng Diyos ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kita nyo naman sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." So, unang regalo ang Panginoong Hesukristo. Bakit iniregalo ang Panginoong Hesukristo ang bugtong na anak? Upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Isisilang siya sa sabsaban, mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Tinding regalo nun. Dahil may i-accomplish ang Panginoong Hesus na hindi natin kayang gawin. Pangalawang regalo ng Diyos sa atin ay ang banal na Espiritu. Alam nyo naman sa Bible, nung pumanik na ang Panginoong Hesus na buhay na maguli mula sa mga patay, isinugo naman yung kanyang ikatlong persona, ika nga, ang banal na Espiritu. Sabi po doon sa Book of John, another of the same kind, sa Greek. Hindi siya ang anak, hindi siya ang ama, siya ang banal na Espiritu, pero same kind, Diyos din po. Isinugo naman ang banal na Espiritu na tumatahan sa lahat ng mga mananampalataya, pinaka-comforter natin siya, nagkukonvict sa atin, nagre-rebuke sa ating mga kasalanan. Yan po ang Holy Spirit. Pangatlong regalo ng Diyos sa atin, walang iba kung hindi ang banal na kasulatan. Upang malaman natin na tayo'y nilikha ng Diyos, upang malaman natin kung ano yung mga gusto at ayaw niya, upang malaman natin yung kalooban ng Diyos at yung tatahakin ng mundong ito, nasa Biblia na po lahat. Tatlong napakahalagang regalo ng Diyos, bugtong na anak, banal na Espiritu, ang kanyang salita, ang Biblia. At kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, mananampalataya ka, marami pang additional yan. Kasi kung mananampalataya ka, may langit na bayan ka, may buhay na wala hanggang ka. Binigyan ka pa ng karapatang maging anak ng Diyos. Nung nanalig ka sa Kanya, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, John 1:12. Hindi lang yan. Kung mananampalataya ka, naglilingkod ka, may reward ka sa langit. Kung mananampalataya ka, isang araw, pag-uwi natin sa Panginoon, meron tayong glorified body. So, ang daming plus-plus na regalo ng Diyos sa atin. Yun yung ginagawa ng Panginoon ngayon at hindi siya tumitigil. Ganun siya kabuti, ganun siya katindi. Ngayon, in return, bilang mga tao, bilang mananampalataya, ano naman ang pwedeng ibigay natin sa Diyos? Alam nyo, ang unang dapat nating ibigay na napakaganda, yung nakalagay sa Proverbs 23:26. Ano ang nakalagay doon? Ito po, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Alam nyo kung anong unang hinihingi ng Panginoon pabalik? Itong puso. Alam nyo, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, dinidil sa puso. From the bottom of your heart, believe God, trust Him. Itong puso. Pag ang puso ng isang tao ay naging okay sa Diyos, umayos sa Diyos yan, the rest, yung mga susunod na ibibigay mo sa Diyos, madali na lang. At ibibigay mo ng magaang ang puso mo. Ano-ano pa ang pwede mong ibigay pag naibigay mo na yung puso mo? Madali nang magbigay ng time sa Diyos, madali nang magbigay ng talent sa Diyos, madali nang magbigay ng treasure sa Diyos, madali nang magbigay ng atensyon, ng sarili mo, ng self, ng strength, ng money. Lahat madali na kapag ka naibigay mo ang puso mo sa Diyos. So mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat na makakapanood ng video ito, hindi po madamot ang Diyos natin. Sana naman tayo rin bilang mga tao, huwag natin pagdamutan ng Diyos at kung papaanong ibinigay niya lahat sa atin, ibigay naman natin ang ating sarili sa Panginoon papat. So hanggang dito lang po ako. Muli, nagpapaalam ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano. So ulit.